Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, "Magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila." Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog. Sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoo ang sinabi ni Jesus na wala nang mas dakila pa sa isinilang sa tao kaysa kay Juan Bautista. Talagang dakila siya. Siya ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan. Kaya nga sa simbahan ngayon, mayroon tayong dalawang kapistahan sa Kanya. Ang pagsilang niya at ang kamatayan niya. Noong June 24 at ngayong August 29. Ngayong araw, inaalaala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay niya. Ang buong buhay at mensahe ni Juan ay pauna para kay Jesus. Ito kasi ang misyon niya sa buhay. Kaya pati ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ay pauna sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Hindi makatarungan ang pagkabilanggo at kamatayan ni Juan. Ganon din kay Jesus. Naglaro ang inggit at galit sa kamatayan ni Juan. Ganon din kay Jesus. Ang kahirapan at pagsalungat kay Juan ay nailarawan sa buhay ni Propeta Jeremias. Sinabi kay Jeremias noong tinawag siya ng Diyos na magpakakatag siya at huwag siyang matakot. Hindi tatanggapin ng mga tao at ng mga leaders ang kanyang mensahe. Sasalungitan nila siya, pero tibayan niya ang kanyang loob. Kasing tibay ng muog na nakapalibot sa lungsod. Kasing tibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi siya matatalo kasi ang Diyos mismo ang iingat sa kanya. Iyan ang assurance ng mga propeta, na ang Diyos ay sa kanila. Yan din ang assurance sa atin. Siguraduhin lang natin na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Gawin at sabihin natin ang matuwid at ang totoo. Kaya ito ang ating dasal. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ikaw ay makinig.